Siya si Ryo Seiba, isang playboy, isang detective, at talagang ang hilig-hilig niya sa mga babae. At paminsan-minsan, sumasideline din siya bilang isang macho dancer. Pero alam niyo ba, na sa kabila ng kanyang pagiging bibo, si Ryo Seiba ay isang kilabot na city hunter. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 2024 Netflix adaptation, isang action comedy crime film na pinamagatang City Hunter. Nagsisimula ang pelikula kay Ryo Seiba, isang crime fighter na nagpapatakbo ng City Hunter business kasama ang dating private investigator na nagngangalang Hideyuki Makimura. Gayunpaman, ang kanilang City Hunter business ay isang underground jack-of-all-trades operation kung saan maaari mo lamang silang makontakt sa pamamagitan ng pagsusulat ng letrang XYZ sa blackboard na matatagpuan sa istasyon ng tren. Samantala, may mga kamakailang ulat ng mga taong nagiging marahas at nag-aamok sa syudad. Gayon din ang mga taong ito ay naiulat na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang abilidad tulad ng pagbuhat ng mabibigat na bagay o kahit pagtalon sa mga skyscraper. Isang araw, isang babae ang humingi ng tulong sa City Hunter na hanapin ang nawawala niyang kapatid na nagngangalang Kurumi. Inihayag niya na si Kurumi ay nawala matapos nitong makipagkita sa isang lalaki sa lugar na tinatawag na Kabukicho. Si Ryo, na nagkataong manyakol na playboy, ay tinanggap ang alok ng babae habang nakatitig sa kanyang cleavage. Habang iniimbestigahan ang kaso mula sa tuktok ng gusali, namataan ni Ryo si Kurumi na hinaharas ng isang gang. Agad gumawa ng aksyon si Ryo kung saan gumamit siya ng hook gun sabay umatake sa mga gang. Natakot si Kurumi at tumakas. Hinabol ito ni Ryo at agad na pinaalam kay Hideyuki ang pagtakas ni Kurumi kaya tumulong siya sa paghabol. Kalaunan na abutan nila si Kurumi, ngunit sa kanilang pagkabigla ay tumalon ito sa kabilang gusali. Sinubukan ni Ryo gayahin ito ngunit ganito ang nangyari. Hindi nagtagal pagkatapos nito, napansin nila si Kurumi na tumatakbo sa kabilang kalye kaya patuloy nila siyang hinabol. Habang hinahabol nila siya sa isang eskinita, nakatanggap ng tawag si Hideyuki sa kanyang kapatid na si Kaori upang ipaalala na ngayon ay kaarawan niya. Subalit humingi ng paumanhin si Hideyuki na nagsasabing hahabol siya sa kanilang dinner dahil may inaasikaso pa raw ito sa kanyang trabaho. Sa patuloy na paghabol kay Kurumi ay nagawa nila itong makorner sa eskinita. Sa oras na ito, ipinaliwanag ng dalawa kay Kurumi na ipinadala sila ng kanyang kapatid upang hanapin siya. Gayunpaman nagulat sila nang biglang may lumabas na itim na ugat sa mukha ni Kurumi at bigla itong tumalon ng napakataas sabay bumagsak sa ibabaw ng umaandar na truck. Sinubukan siyang sundan ni Ryo, habang si Hideyuki naman ay pinulot ang nahulog na vial mula sa bag ni Kurumi at inilagay ito sa kanyang bulsa. Si Ryo, sa pagkabatid na hindi niya mahahabol si Kurumi, ay bumalik para kunin ang susi ng kotse subalit sa oras na ito ay pinigilan sila ng detective na nagngangalang Seiko Nagami. Siya ay isang bihasang investigador na palaging sumusunod sa alituntunin. Lumalabas na si Seiko ay hindi sang-ayon sa pamamaraan ng City Hunter sa pagganap ng kanilang trabaho, lalo na't si Hideyuki pala ay dati niyang kasamahan na piniling umalis sa pulisya para sumama kay Ryo bilang City Hunter. Bago umalis, binalaan ni Seiko at ni Officer Ito sina Ryo na wag nang makikialam sa kaso ni Kurumi at ipaubaya na lang sa kanila. Dahil dito umatras na ang dalawa sa kanilang misyon na habulin si Kurumi.
Hinatid ni Ruyo si Hideyuki sa restaurant para ipagdiwang nito ang kaarawan ng kanyang kapatid na si Kaori na kanina pa naghihintay sa restaurant. Habang nasa daan, inihayag ni Hideyuki kay Ruyo na hindi niya talaga totoong kapatid si Kaori kaya pinaplano niyang aminin na ang katotohanan sa gabing ito dahil nasa hustong gulang na rin si Kaori. Kalaunan humingi ng paumanhin si Hideyuki sa kanyang kapatid dahil na late ito. Sa puntong ito naghahanda na si Hideyuki aminin ang katotohanan, ngunit nang sasabihin niya na sana ito, biglang sumulpot ang isang truck na sinagasaan si Hideyuki. Kakatwa, ang driver ay may itim na ugat din gaya ng kay Kurumi. Bukod pa rito, ang driver ay napakalakas sabay pinagsasaksak si Hideyuki ng paulit-ulit. Hindi nagtagal, bumalik muli si Ruyo sa restaurant nang madatnan ang kanyang partner na nawalan ng maraming dugo. Sa pagkakataong ito, iniabot ni Hideyuki ang vial na nakuha niya mula kay Kurumi kanina, at bago lagutan ng hininga, nakiusap siya na alagaan si Kaori para sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Ruyo sa blackboard at napansin ang mensahe na XYZ Kaori, kung saan humihingi ng tulong si Kaori sa City Hunter para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit pinagwalang bahala lang ito ni Ruyo at lumayo. Kasabay nito, paulit-ulit na pinapanood ni Seiko ang CCTV footage ng insidente, kung saan napansin niyang iniabot ni Hideyuki ang kakaibang vial kay Ruyo. Nang makita ito, naghinala si Seiko na marahil ang pumatay kay Hideyuki ay may kaugnayan sa iba pang marahas na kaso na naganap sa Tokyo, dahil kamakailan lamang ay may ilang tao ang bigla na lang sumasalakay ng walang dahilan, at paniwala niya na may kinalaman ang vial na ngayon ay hawak ni Ruyo. Marahil galing ito sa isang sindikato na nagpapakalat ng virus. Sa kabilang banda habang si Kaori ay malungkot na naglalakad sa sentro ng syudad, nasalubong niya si Ruyo na lasing at may kasamang mga babae. Nainis si Kaori kay Ruyo dahil hindi man lang ito nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kuya. Nagmungkahi si Kaori na magtulungan sila para hanapin ang salarin kung sino ang pumatay sa kuya niya. Subalit tinanggihan ni Ruyo ang kanyang alok at pinayuhan siyang kalimutan na ang pangyayari at mag-move on. Kinabukasan, pumunta si Kaori sa bahay ni Ruyo. Pumasok siya na walang pasintabi at nagsimulang maghanap ng mga clues, gayunpaman tanging natuklasan niya lang ay mga sexing larawang koleksyon ng mga babae. Ginalugad niya pa ang ilang sulok ng bahay hanggang sa nadiskubre niya ang silid ng indoor shooting range kung saan nakita niya ang isang handgun. Sinabi ni Ruyo na ang pistol na yan ay pagmamay-ari ng kanyang kuya, at pinayuhan niyang muli si Kaori na tanggapin na ang pagkamatay ni Hideyuki alang-alang sa kanyang kapakanan. Sumunod na araw, natuklasan ng pulisya ang bangkay ng pumatay kay Hideyuki, at si Kurumi ay nagmamasid mula sa malayo. Nang maglaon, si Kurumi na dati palang cosplay artist ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa kumpanyang lore na maging bahagi ng isang anime cosplay display event. Samantala, patuloy na sinundan ni Kaori si Ruyo at hindi sumukong hikayatin si Ruyo na tulungan siyang hanapin kung sino ang pumatay sa kanyang kuya. Pero tumugon lang si Ruyo na nagpalit na siya ng propesyon dahil ngayon ay dancer na siya sa isang nightclub. Siyempre hindi naniwala si Kaori kaya napilitan si Ruyo na patunayan ito kung saan kalaunan si Ruyo ay nagtanghal ng hubad na sayaw sa isang lokal na bar. Pagkatapos ng pagtatanghal, sinundan pa rin ni Kaori si Ruyo sa isang VIP room. Sa loob ng silid, ilang mga gangsters ang humarang kay Ruyo na inangasan siya. Isang matandang mafia boss na nagngangalang Akutsu ang lumabas na pinigilan ang mga gangster na gumugulo kay Ruyo. Nagulat ang mga gang nang ipaalam ng kanilang boss na ang lalaking inaangasan nila ay walang iba kundi si Ruyo Seiba, ang sikat na city hunter. Nang marinig ito ay agad silang humingi ng paumanhin kay Ruyo na inakalang isa lamang siyang pervert customer. Sa pagkakataong ito, humingi ng impormasyon si Ruyo kay Akutsu tungkol sa pagkamatay ni Hideyuki. Pero bago yun, sinabi ni Akutsu na magsuot muna siya ng pantalon. Ilang sandali, inihayag ni Akutsu na ang pagkamatay ni Hideyuki ay may kaugnayan kay Kurumi at sa marami pang kaso sa Tokyo. Dahil sa nakalipas na 3 buwan, maraming kabataan ang dinukot ng delikadong sindikato. Ayon sa kanilang obserbasyon, ang mga sindikatong ito ay nagtitesting ng drugs sa mga kabataan na nagbibigay ng pambihirang lakas sa mga ito, ngunit kapalit ay nagiging bayulente ang mga kabataan at nawawala sa katinuan. Ang nakakapagtaka,
Sa dami ng kabataan na sinubok nila, tanging si Kurumi lang ang nakatakas at nagpa-function pa rin ang kanyang utak gaya ng isang normal na tao na para bang may espesyal sa dugo nito kaya ganun na lamang ang pagkainteresado ng sindikato kay Kurumi. Hiniling ni Kaori na malaman ang kasalukuyang lokasyon ni Kurumi, kaya isiniwalat ni Akutsu na si Kurumi ay nakita sa isang lugar na tinatawag na Toyoka. Agad na umalis si Kaori para hanapin si Kurumi at sinundan siya ni Ruyo. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila si Kurumi kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman nang kumprontahin siya ni Kaori, natakot ito at nagsimulang tumakas muli. Hinabol nilang dalawa si Kaori hanggang sa napadpad sila sa isang club. Sa kasamaang palad si Kurumi ay nasalubong ang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim at agad siyang tinutukan ng pistol. May kasama din siyang isang babae na nakahandang dukutin si Kurumi. Mabuti na lang at napansin ito ni Ruyo kaya agad siyang gumawa ng aksyon. Dahil dito tumakas ang dalawang gangster. Sa kabilang banda, si Kurumi ay nahilo at nahimatay sa isang kalye habang kumikislap ang alaala niya nung siya ay dinukot ng mga sindikato. Lumalabas na si Kurumi ay nakatakas sa isang pasilidad at nagawang makakuha ng vial. Dinala siya ni Kaori sa bahay ni Ruyo upang gamutin. Paggising ni Kurumi, sinabi ni Ruyo na matagal na siyang hinahanap ng kanyang ate. Nalilito si Kurumi na sinasabing wala naman daw siyang kapatid. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Ruyo na siya ay naisahan at ang babaeng umupa sa kanya ay parte pala ng sindikatong dumukot kay Kurumi. Sa ibang lugar, pinakita ang dalawang misteryosong gang na sinubukang dukutin si Kurumi kanina sa club. Sila ay sina Scorpion at Brown Bear. Lumalabas na sila pala ay miyembro ng sindikatong tinatawag na Union. At si Scorpion pala ang babaeng umupa kay Ruyo na nagpanggap na kapatid ni Kurumi. Humingi sila ng tawad sa kanilang pinuno na si Kunio Kono dahil sa nabigong misyon na dakpin si Kurumi. Binigyan silang muli ni Kono ng isa pang pagkakataon at kapag nabigo daw silang muli, ay papatayin na sila. Bilang halimbawa, pinasabog ni Kono ang isa sa mga tauhan sa pamamagitan ng chip na nakatanim sa kanilang batok. Samantala, si Ruyo na nagpadala ng sample ng vial kay Seiko para sa pagsusuri, ay naabisuhan na ang komposisyon ng vial ay tumutugma sa dugo ng bawat biktima kabilang ang lalaking pumatay kay Hideyuki. Ibinunyag pa ni Seiko na ang drugs ay responsable sa kanilang superhuman strength, ngunit namamatay sila sa sandaling mawala ang epekto ng droga. Nalaman din ni Seiko na ang droga ay ginamit noong panahon ng digmaan ngunit kalaunan ay ipinagbawal ito dahil sa hindi makataong epekto ng droga. Kalaunan ay isiniwalat ni Seiko na ang tunay na ama ni Kaori ay naging biktima din ng droga 20 taon na ang nakakaraan. At ang ama ni Hideyuki na isang inspector noong panahong iyon ay pinatay ang ama ni Kaori pagkatapos nitong mawala sa katinuan. Sanggol pa si Kaori noong panahong yun na nagudyok sa ama ni Hideyuki na ampunin at palakihin si Kaori bilang anak. Kalaunan sa gabing yun, pag-uwi ni Ruyo ay tumambad sa kanya si Kurumi na naghahanda para sa cosplay event nito kinabukasan. Kinumbinsi ni Kaori si Ruyo na protektahan si Kurumi sa kanyang cosplay event. Bagamat nag-aalangan, sumang-ayon si Ruyo nang mapagtanto nitong dadalo ang magandang CEO ng kumpanyang lore na si Sakino Seta. Kinabukasan, malugod na binati ni Seta si Kurumi sa cosplay event. Sinabi niya na sinadya niya talagang imbitahan si Kurumi sa event na ito dahil isa daw siyang tagahanga ni Kurumi. Biglang pumagitna si Ruyo na nagpakilalang manager daw siya ni Kurumi. Kalaunan ipinosisyon ni Raya at Kaori ang kanilang sarili para bantayan si Kurumi habang nagpe-perform ito sa entablado. Sa parehong sandali si Scorpion at Brown Bear ay dumating na rin sa lokasyon upang dukutin si Kurumi. Habang nagpe-perform, naghahanda na si Brown Bear atakihin gamit ang tranquilizer si Kurumi. Mabuti na lang agad napansin ito ni Ruyo at nagawang salagin ang tranquilizer na hindi napapansin ng mga nanonood. Pagkatapos isinakay niya si Kurumi para itokas samantala sinalubong naman sila ni Scorpion. Agad nakilala ni Ruyo si Scorpion bilang babae na nagpakilalang kapatid ni Kurumi. Nagsimula silang maglaban sa entablado habang mga audience ay nagsipalakpakan sa pag-aakalang parte pa rin ito ng event. Habang dinadala ni Kaori si Kurumi sa ligtas na lugar, nasalubong nila si Seta at Officer Ito na tiniyak kay Kaori ang kaligtasan ni Kurumi at sinabing isa siyang pulis.
Samantala, patuloy na naglalaban si Ruyo at Scorpion na inaaliw ang mga tao. Habang si Brown Bear naman ay patuloy na inaasinta si Ruyo ngunit hindi niya ito magawang tamaan. Dumating si Kaori para atakihin si Scorpion gamit ang kanyang cosplay hammer, subalit nahati ito ng bala ni Brown Bear. Pagkatapos, tinanong ni Kaori si Detective Seiko kung nasaan na si Kurumi. Ngunit sinabi ni Seiko na wala sa kanila si Kurumi. Pagkatapos inaresto na ni Detective Seiko si Scorpion at dinala sa istasyon, ngunit si Scorpion ay nagbanggit ng mga katagang para sa Union at biglang sumabog ang chip sa kanyang batok. Samantala, ibinunyag na dinukot pala ni Officer Ito si Kurumi para ibigay sa Union kapalit ng pera. Gayunpaman, sa sandaling matanggap niya na ang bayad sa kanya, ang briefcase ay sumabog na ikinamatay ni Officer Ito. Kalaunan ay ipinaalam ni Seiko kay Ruyo ang pagkamatay ni Scorpion at ang tungkol sa binanggit nito kaugnay sa Union. Kasunod nito, inihanda ni Ruyo ang kanyang mga bala at armas, at sinuutan si Kaori ng bulletproof vest dahil plano ni Ruyo na hanapin si Kurumi at tuklasin kung sino ang nasa likod ng sindikatong tinatawag na Union. Sa laboratorio ng Union, ini-extract ni Zeta ang dugo ni Kurumi, at si Zeta pala ay bahagi ng Union. Ibinunyag niya na kapag naisama ang DNA ni Kurumi sa vial, maaari na nila itong gamitin. Habang nagsasalita, biglang nilaslas ang leeg ni Zeta ng isang lalaki, at siya ay si Kunio Kono, ang pinuno ng Union na namamahala sa Tokyo. Kinuha niya ang vial na hawak ni Zeta sabay inutusan ng kanyang mga sundalo na patayin ang natitirang mga tauhan ni Zeta. Pagkatapos tumawag siya sa telepono para mag-request ng chopper upang ibalik si Kurumi sa headquarters. Gayunpaman natuklasan ni Kono ang isang tracking device sa mga hikaw ni Kurumi at agad na pagtanto na marahil may darating para iligtas siya. Lumalabas na naglagay pala si Ruyo ng tracking device kay Kurumi bago ito magtanghal sa entablado. Kasabay nito, tinawagan ni Ruyo si Akutsu na nagpahayag sa kanya na ang Union ay isang pandaigdigang organisasyon na nagpapatakbo saan man sa mundo. Dagdag pa niya na ang organisasyon ay gumagamit ng mga kumpanya tulad ng lore upang panduhan ang kanilang mga aktibidad sa bawat bansa. Pagdating sa lugar, tumambad sa kanila ang bangkay ng mga biktima at staff. Kalaunan natuklasan nila ang isang underground farm kung saan tumutubo ang mga halaman na ginagamit sa pagbuo ng vial. Gayunpaman ay kinumpronta sila ng ilang armado na agad silang pinaulanan ng bala. Hinarap sila ni Ruyo ng walang takot at pinakita ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Di nagtagal pagkatapos nito, lumitaw si Kono na dalang bihag si Kurumi. Nagmungkahi si Kono kay Ruyo na sumali sa Union. Siyempre tumanggi si Ruyo at pinagbantaan si Kono. Pinakawalan ni Kono si Brown Bear na ngayon ay naging mas malakas na dahil sa droga na pinagsamang dugo ni Kurumi. Habang naglalaban si Ruyo at Brown Bear, sinundan ni Kaori si Kono at Kurumi. Tila hindi tinatablan si Brown Bear sa mga atake ni Ruyo. Ngunit sa huli, nagawang patayin ni Ruyo si Brown Bear nang pasabugan niya ito ng granada sa bunganga. Samantala nakarating na sa top floor si Kaori subalit hindi siya makapasok sa chopper take-off point dahil hinaharangan ito ng isang glass wall. Sa puntong ito ibinunyag ni Kono kay Kaori na ang kanyang ama ay dating miyembro ng Union at mapanuksong inihayag na ang tatay ni Hideyuki na umampon sa kanya ay siyang pumatay sa totoo niyang ama. Galit na galit si Kaori na sinubukang basagin ang glass wall pero wala siyang magawa. Bigla namang lumitaw si Ruyo at binaril ang glass wall. Ilang sandali dumating ang chopper ngunit umalis din nang mapansin nila si Ruyo. Tatapusin na sana ni Ruyo si Kono ngunit itinutok din ni Kaori ang kanyang pistol kay Kono kaya hinayaan siya ni Raya na gawin ito. Gayunpaman tila ba mahirap para kay Kaori na kalabitin ang gatilyo habang umiiyak siya ng husto. Dahil dito, kinuha ni Ruyo ang kanyang pistol at inaliw siya.
Muling lumitaw ang chopper pero sa pagkakataong ito, nagsimulang tumunog ang chip sa batok ni Kono. Nang mapagtantong papatayin na rin siya ng Union, nagpasya siyang barilin si Ruyo ngunit mas mabilis si Ruyo sa kanya. Di nagtagal dumating si Detective Seiko kasama ang kanyang team at agad na sinakluluhan ng paramedic si Kurumi para bigyan ng medical attention. Ilang araw pagkatapos ng insidente, binisita ni Kaori ang libingan ni Hideyuki para magbigay ng kanyang huling paggalang. Gayun din, naging matalik na kaibigan ni Kurumi si Kaori at nagsimula ng bagong buhay si Kurumi bilang sikat na cosplay artist. Sa pagtatapos ng pelikula, nagboluntaryo si Kaori na maging partner ni Ruyo at maging isang ganap na city hunter na sinasabing siya ang papalit sa posisyon ng kanyang kuya.